magandang gabi sa ating pastor, Pastor Noel, sa mga manggagawa. Di Brother Joel na narito, Brother Martin. Hello po mga sisters, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, no? Brother Archie, nakita ko siya kanina yun. At higit sa lahat, of course, sa ating mahal na Panginoon na siyang nabigay sa atin ng biyaya, bagamat hindi po tayo karapat-dapat, kanya tayong pinili isa-isa upang tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. No? Malalaman natin yun sa Ephesians chapter 2. Ngunit ngayong gabi na ito, mga kapatid, sino po yung nanood ng live kagabi sa Baluarte, sa ating midweek service? Kung wala pong nanood, nais ko po sana na ipagpatuloy yung napag-aralan natin kagabi, no? Ang napag-aralan natin kagabi na tanging sa biyaya lamang ng Panginoong Jesucristo tayo ay naligtas, no? Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting mga gawa, sapagkat ang mga mabubuting nating mga gawa ay produkto lamang o epekto lamang ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi ka makakagawa ng mabubuting mga gawa kung wala kang totoong pananampalataya, di ba? Ang sabi ni Santiago, ang totoong pananampalataya o yung totoong pananampalataya na buhay na nakakapagligtas ng tao ay yung pananampalataya na may produkto ng ng mabubuting mga gawa. Sapagkat ang pananampalataya walang mabubuting mga gawa ay huwad, hindi totoo o patay na pananampalataya, no? So nalaman natin yun kagabi na sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay naligtas, no? At itong pananampalataya na ito ay kaloob lamang ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos sa atin, ng libre sa pamamagitan ng kanyang dakilang biyaya sa atin, no? Nung una, sabi ko nga, tayo'y mga patay sa Espiritu, tayo'y mga bulag sa katotohanan, tayo'y mga lumpo at walang ninanais kundi ang mga bagay na nasa sanlibutan, na mga bagay na nasa kasalanan, sapagkat tayo ay bihag ng kalaban at ng kasalanan, no? Malalaman natin yon na tayo sa ating natural na estado ay hindi karapat-dapat sa harapan ng isang banal na Diyos. At nakita yun ng ating Diyos. Nakita yun ng Diyos na ang tao ay magiging masama hanggang-hangga. Kaya sa Genesis chapter 3, nakita ng ating Panginoon bago niya gunawin ang mundo, sabi niya, man will be wicked continually. Ibig sabihin, hanggang sa matapos o magunaw ang mundong ito, ang tao ay magiging masama. Paano tayo inaalis dun sa estado na yon? Paano tayo inaalis ng Panginoon? Pinapabanal or being separated, being peculiar. Paano tayo nagiging peculiar sa ating Panginoon? Ang ginagawa niya, kapatid, ay hinihiwalay tayo sa estado na yon. Kapag hiniwalay na tayo sa estado ng tao na yon, na ang tao na nasa bihag ng kaaway, nasa bihag ng kasalanan, nasa bihag ng kanyang laman, nasa bihag ng kalaban, ano ginagawa niya? Binubuhay niya tayong muli. Upang ang katawan natin na yan, na ang pagnanasa lamang ay mga kasalanan, mga laman, mga kadiliman, kasamaan, ay mag-iba. Mag-iba ng disposisyon. Mag-iba ng pagnanasa. Mag-iba ng pagnanais. Ang tawag dyan, kapatid, is the miracle of God that we call regeneration o pagbubuhay muli o tinatawag nating born again. Itong ginagawa ng Panginoon sa atin, ito ay biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon ng libre. Okay. So pag-aaralan natin, itutuloy ko lang kung ano yung napag-aaralan natin kagabi. Galatians 3, yung ating pamagat, no? At I will exegete to you, mag-exegesis ako ng Galatians chapter 3 sa inyo. Babasahin ko lamang ito, at ito ay i-explain ko sa inyo, mag-expository preaching ako ngayong gabi, upang mas lalo nating maintindihan. Ang sabi ni Pablo, na tanging sa pananampalataya lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay maliligtas. Hindi sa pagsunod sa mga batas ng Diyos, kung hindi sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo lamang, no? Bago natin ito pag-aralan, meron akong presentation dyan. Ang pamagat is Galatians 3. If
you can search it. Bago tayo mag-start sa ating pag-aaralan, bibigyan ko muna kayo ng 3 katotohanan. Una, ang ating Panginoon ay pinili niyang iligtas ang tao sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon at pakikipagkasundo sa Kanya. Ano yung tawag sa pakikipagkasundo ng Panginoon sa tao? It's what we call covenant, kapatid, no? O pakikipagtipan. Ang Panginoon, pinili niyang makipagtipan o makipag-covenant sa tao upang maipakita niya sa tao, sa mga nilikha niya, ang kanyang dakilang kaluwalhatian sa kanilang buhay. Noong unang panahon, kapatid, bago pa itinatag ang mundong ito, nagkaroon ng pakipagtipan ang ating Panginoon. Ang tawag doon is the covenant of redemption. Na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, bago pa itinatag ang mundong ito, ay pumili na siya ng kanyang mga ililigtas. Pumili na siya ng kanyang mga tutubusin sa krus. Kaya nga, before the foundation of this world, I have chosen you. Yun yung sabi ng ating Panginoon, sapagkat ang covenant of redemption ay nangyari in the eternity past. Ano ibig sabihin nun? Wala pang mundo, wala pang araw, wala pang gabi, wala pang oras, o whatever creations that may be. Ang Diyos ay pumili na iluwalhati ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang tawag doon is the covenant of redemption. Ang pangalawang covenant, ang ating Panginoon ay bumaba sa pamamagitan ng isang burning bush. No? Ang Diyos ay nagpakita kay Moises sa pamamagitan ng isang nag-aalab na, what's bush in Tagalog? Basta, nag-aalab na halaman o whatever. No? At itong nag-aalab na halaman na ito, iyon yung ating Diyos na nakipagtipan sa mga tao sa pamamagitan ni Moises. At ano yung tipan na yun? It is the covenant o pakikipagtipan sa pamamagitan ng pagtupad ng batas ng Diyos. Or sa ibang term, it is the covenant of works. No? Napakasimple lamang. Magbibigay ng batas ng Diyos, kailangan mong sundin. Kapag hindi mo nasunod yung batas na ibinigay sa iyo ng Diyos, ikaw ay magkakasala sa kanyang harapan at ikaw ay hindi maliligtas. Ang tawag doon, the covenant of works. Ano yung ginagawa ng mga tao noong mga unang panahon? Kapag hindi nila nasusundan yung mga batas ng Panginoon para sila yung maging matuwid muli sa Panginoon, ang gagawin nila ay mag-aalay sila ng mga hayop, susunugin nila sa templo ng Diyos sa tabernakulo sa pamamagitan ng tinatawag nilang high priest, no? O yung tinatawag nating mga saserdote, na sila ang magsusunog ng hain papunta sa Diyos upang ang kanilang mga kasalanan ay malinis. Sapagkat walang tao ang perpektong nakakasunod sa batas ng Diyos. Kaya sa Romans chapter 3, malalaman natin ang sabi ni Pablo, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat walang tao ang makaka-perpekto sa covenant of works. Walang makaka-fulfill nito. Si David ay nagkasala, si Moises ay nagkasala, no? Ang mga propeta ay nagkakasala. Walang nakakatupad sa batas ng Diyos. Kaya nga, napakalinaw ng Biblia kahit ang ating Panginoon Jesucristo, ang sabi niya na ang tao, hindi niya kayang lumapit man lamang o makilala man lamang ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat sila ay alipin ng kanilang kasalanan. Hindi nila kayang tuparin ang batas ng Diyos sapagkat wala silang kakayahan. Kaya nakita ng ating Panginoon, noong ibinigay niya ang covenant of works sa mga tao at hindi nila natutupad. Anong sinabi? Anong nakita ng Diyos? Ang tao ay masama hanggang continually. Sila ay patuloy na magiging masama. So ito yung unang clue natin. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagsunod niya sa batas ng Diyos. Sapagkat ang kinakailangan
ng Diyos upang ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang mga batas ay perpektong pagtupad nito. Sino ang perpektong nakatupad ng batas ng Diyos? Wala kahit isa. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 3 na nireference niya sa Psalms, kapatid. Ang sabi sa Psalms na walang tao ang makatupad sa batas ng Diyos. Walang gawang tao ang kanais-nais sa harapan ng isang banal na Diyos. As Isaiah, kapatid, Isaiah, nabanggit ko ito kagabi, no? Sabi ni Propeta Isaiah na ang gawa ng tao sa kanyang natural na estado na wala sa kanya ang biyaya ng Diyos. Lahat ng kanyang mga gawa ay basahan lamang sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya nga, sa Old Testament, walang nakatupad ng batas. At nakita ito ng ating Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng paraan, kapatid. Ano yung ginawa ng paraan ng ating Panginoon? Sa Philippians chapter 2. Kahit siya ay Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, kahit siya ay Diyos, hindi niya ito piniling, hindi niya ito hinawakan, nawari isang bagay na kanyang panghawakan, kundi hinubaran niya kanyang pagka-Diyos. Siya ay bumaba dito sa mundong ito at siya ang gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ano yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Ano ba yung hindi kayang gawin ng tao? Ang perpektong sumunod sa batas ng Diyos. Wala ni isang tao ang nakasunod ng perpekto sa batas ng Diyos. Kaya nga, noong mga unang panahon, kung titingnan mo yung mga Hudyo, kaya nga meron silang priest o sacerdote, high priest. Kaya meron silang templo at meron silang pag-aalay ng mga hayop sa harapan ng Diyos sapagkat alam ng sacerdote na ang mga tao ay patuloy na nagkakasala. Walang nakakatupad sa batas ng Diyos. Kaya anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Hinubaran niya yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao. Dahil ang pangako ng Diyos, kung mayroong isang tao ang makatupad sa lahat ng batas, siya ang magiging perpektong tagapagligtas. Si David, hindi niya tayo naligtas. Nagkasala siya. Si Moises, hindi niya tayo naligtas. Nagkasala siya. Ano yung ginawa ng Diyos? Bumaba siya, nagkatawang tao siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na hindi inako ng ating Panginoon na siya ay Diyos. Sinabi niya that He is the Son of Man. No? Kailangan ang tao ang makatupad nito. Napatunayan lang natin ng ating Panginoon na isang Diyos noong nabuhay siyang muli sa krus. Pero nung siya ay lumakad sa mundong ito, alam ng mga tao na siya ay Diyos. Ngunit hindi nila ito kinikilala. Alam nila na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Ngunit hindi nila siya kinikilala bilang isang Diyos. Anong ginawa ng ating Panginoon Kristo? Simula ng kanyang pagkapanganak, ipinanganak siya sa sa pamamagitan ng isang birhen at espiritu. Hindi siya ipinanganak sa pamamagitan ni Jose. Bakit? Kung ipapanganak siya sa pamamagitan ni Jose, siya ay magkakaroon ng tinatawag nating original sin. Pero, kailangan ng ating Panginoon Kristo ay wala kahit anong bahid ng kasalanan. Ano yung ginawa ng Diyos? Siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen na malinis at sa pamamagitan ng Espiritu. Upang ang original sin na galing kay Adan ay matapos sa Kanya. At ang tawag natin sa ating Panginoong Kristo, He is sa Hebrews, the second Adam. Diba? Kung ano yung hindi nagawa ni Adan, ay gagawin ng ating Panginoong Kristo. Ipinanganak siya na walang kasalanan, namuhay siya for 33 years, na walang ginawa kahit isang kasalanan, kaya niya na-fulfill o na-satisfy yung covenant of works.
tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang naging matuwid sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Siya lamang ang naging matuwid sa harapan ng Ama dahil sa kanyang pagtupad ng batas, perpektong pagtupad ng batas. Kaya nga siya binautismuhan. At ang tanong ni John the Baptist, dapat ako yung binabautismuhan mo, hindi ikaw. Ang sabi natin, Panginoon, kailangan kong gawin ito sapagkat ako ay kailangan maisapailalim sa batas, maipasailalim sa kautusan, sapagkat siya lamang ang makakatupad ng kautusan. No? Ginawa ito lahat, that is called predestination. Lahat ng ito ay nakaplano na, kapatid. At ang ating Panginoong Jesucristo, hanggang sa siya ay mamatay sa krus na Kalbaryo, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Sinong inisip niya? Tayo, na kanyang pinunta rito para iligtas. At pinapanalangin pa niya tayo. Ano yung panalangin niya? Bago siya mamatay, Ama, patawarin mo sila. Patawarin daw niya tayong mga kanyang pinili. Sapagkat hindi daw natin alam ang ating mga ginagawa. Bakit? Tayo sa ating natural na estado ay patay sa espiritu. Hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Tayo ay mga alipin ng kasalanan. Kaya nga, sa mga oras na yun, kapatid, sa perpektong pagtupad ng Panginoong Jesucristo, sa batas ng Diyos, naging matuwid siya sa harapan at ang kanyang katwiran ay napapasa atin sa pamamagitan ng sabi ni Pablo, ang sabi natin Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa nagawa ng ating Panginoon Jesucristo na iyon, na tayo magkakaroon ng katwiran sa harapan ng ating Diyos, sapagkat walang gawang matuwid ng tao ang malinis sa harapan ng isang banal na Diyos. Tanging ang mga nagawa lamang ng ating Panginoon Jesucristo, sila lamang ang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Pablo, kailangan ninyong manampalataya na nagawa na ni Kristo yung mga bagay na yan. Nung sinabi niya sa krus na it is finished, ibig sabihin, nagawa na. Hindi mo na kailangan pang dagdagan ng inyong mga gawa. Sapagkat kahit ilang beses yung dagdagan ng mga mabubuting gawa, hindi nyo kayang sabihin sa ating Panginoon na mas perpekto kayo sa Kanya. Hindi, kapatid. Walang perpekto sa atin. Walang nakatupad sa atin. Hindi tayo matuwid. Hindi natin kayang dagdagan pa ang mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba tayo? Mga basahan lamang tayo sa kanyang harapan. Kaya nga si Pablo, ang sabi ni Pablo, wala ang maliligtas sa covenant of works. Sapagkat walang tao ang makakatupad ng covenant of works. Kaya nga dahil ang Diyos ay mabuti sa Ephesians chapter 2, ngunit dahil ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay pag-ibig, ano yung ginawa niya? Binigyan niya tayo ng pag-asa. Isang biyaya na hindi natin kailanman karapat-dapat na makuha. Ano yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa John chapter 1, ano yung description ng ating Panginoon? The Word was made flesh, and the Word is what? Full of grace and grace and grace. Thus, our Lord Jesus Christ is the fulfillment of both the covenant of works and the covenant of grace. Ngayon, nasa ilalim na tayo ng pagkikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na tanging ang biyaya lamang ng ating Panginoon, siya lamang ang ating pag-asa upang tayo ay maligtas. At ito yung sinasabi lagi ni Pablo sa Galatians, kapatid, no? Nang nangaral si Pablo sa mga taga-Galatia, nakalungkot manisipin ang mga taga-Galatia, kapatid, nandun din yung sinagoge, kapatid, kung nasaan si Pedro, kung saan siya namamaskol, kapatid, ng mga tupa ng Diyos. At ang ating kapatid na si Pablo ay nangaral sa mga taga-Galatia. Kung ano yung ipinangaral ko sa inyo kanina, yun yung ipinapangaral ni Pablo, na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, hindi natin kayang iasa sa ating mga mabubuting gawa ang ating kaligtasan, sapagkat hindi natin kayang iperpekto ang batas ng Diyos.
tayong ating Panginoon sa Kristo lamang ang nakaperpekto sa batas ng Diyos. Kaya nga, ang katwiran na nagawa ng ating Panginoon sa Kristo ay mapapasa atin lamang kung patuloy tayong sasampalataya sa Kanya. Kaya basahin muna natin sa Galatians chapter 3. Ang sabi ni Pablo, actually sa Galatians chapter 1 muna, kahit hindi mo na i-flash, kwento ang lang sa inyo. Ang sabi ni Pablo, ako ay namangha, sabi niya sa mga taga-Galasya, na napakabilis ninyong pinalitan ang Ebanghelyo. Akala ba, alam niyo na kung anong Ebanghelyo, ang sabi ni Pablo, pero tinwist nila, iniba nila ang Ebanghelyo. Kaya sa Galatians chapter 2, nirebuke ni Pablo si Pedro. Ang sabi niya kay Pedro, Pedro, bakit hinahayaan mo na ang mga tao na ito ay tumaragdag pa sa mga nagawa ni Kristo? Ang gusto nila, hindi lamang daw sa pananampalataya kay Kristo lamang maliligtas. Kailangan matuloy pa rin sila. Pagdagdag dun sa mga nagawa ni Kristo. Gusto nila matuloy muna sila. Ang sabi ni Pablo, Pedro, hindi pwede yan. Hindi yan ang tunay na Ebanghelyo. Kaya anong mga oras na yung kapatid, si Pedro ay sumang-ayon kay Pablo. Kaya ito na, Galatians chapter 10. Ang sabi ni Pablo, mga hangal na ng mga taga-Galasya. O hangal na mga taga-Galasya, sabi niya. Ito lamang yung instance na sumulat si Pablo na tinawag niyang mga hangal ang kanyang mga pinalaganapan ng Ebanghelyo. Tinawag niyang mga hangal yung mga taga-Galasya. Bakit? O hangal na mga taga-Galasya, sino ang gumagayuma sa inyo? Sino yung nagloloko sa inyo? Sino yung nagpapalaganap ng ibang Ebanghelyo maliban sa Ebanghelyo na ipinalaganap ko na sa inyo? Kaya nga sa Galatians chapter 1, sabi ni Pablo, kung sino man, kami man, ay nagpalaganap ng ibang Ebanghelyo o anghel man na nagpalaganap ng ibang Ebanghelyo, maliban doon sa Ebanghelyo na naipalaganap na sa inyo, let them be anathema, sabi niya. Let them be accursed. Sumpain nawa sila. Galit na galit si Pablo dito, kapatid. Sa mga taga-Galasya, kung galit na galit si Pablo sa mga taga-Korinto, mas galit na galit siya sa mga taga-Galasya. Sa mga taga-Galasya, tinawag niyo mga hangal, yung mga tao na narito, sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinapakita si Jesucristo na ipinako sa krus. Alam niyo na ang pagkapako ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ay sapat na bilang inyong kaligtasan. Hindi niyo na kailangan pang dagdagan. Ito yung sinasabi ni Pablo. Hayagan na. Alam niyo na yung katotohanan. Yung sinabi ni Pablo, o hangal ng mga taga-Galasya. Second, ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Ito yung gusto niyang marinig mula sa mga taga-Galasya. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan? Kaya kayo nagkaroon ng Espiritu Santo sa inyong mga katawan ay dahil ba sa pagtupad ninyo ng kautusan ng Diyos? Yung sinasabi ni Pablo, o sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng Diyos na nagbubunga ng pananampalataya. Paano ba kayo nagkaroon ng Espiritu Santo? Sa pamamagitan ba ng paggawa ninyo ng mabuti sa pagtupad ng mga batas ng Diyos o sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya? Kaya nga si Pablo ay galit na galit. Susunod. 3. Napakahangal ba ninyo? Sabi ni Pablo. Nagsimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Ito yung tanong ni Pablo sa mga taga-Galasya. Na nawa kapatid, ay tatanungin ko rin sa inyo ngayong gabi. Nagsimula kayo na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabigay sa inyo bilang inyong helper, bilang inyong advocate, bilang inyong tagatulong. At ang Espiritu na ito, sinabi ba ng Espiritu na lalakad ba kayo sa Espiritu patuloy sa pananampalataya o lalakad kayo sa laman patuloy sa laman? Ito yung sinasabi ni Pablo. Sapagkat kung nasa laman ka, ikaw ay mananatiling sa laman at wala sa iyo ang Espiritu Santo. Ngunit kung naglalakad ka sa Espiritu,
ikaw ay nasa Espiritu. Ito yung sinasabi ni Pablo dito. Inyo bang naranasan ang mga maraming bagay ng walang kabuluhan? Kung tunay nga ito ay walang kabuluhan. Ito yung sinasabi ni Pablo. Alam niyo na yung Ebanghelyo. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos, sa pamamagitan ng mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus na Kalbaryo, sa pamamagitan ng pagkabuhay niyang muli, na siyang ating pag-asa na darating ang panahon, bubuhayin din naman tayong muli tulad ng ating Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa, ito yung kulminasyon ng ating katwiran na nagmumula sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo. Tapos, gusto ninyong dagdagan ng iba pang mga gawang tao maliban sa nagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Anong nangyari sa inyo? Ito yung sinasabi ni Pablo. Sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado, kung ang tao ay patuloy na naglalakad sa laman, ano yung sabi natin kagabi? Ang tao ay makasarili. Ano ibig sabihin nun? Gusto niya ang kalwalhatian ay laging sa kanya. Oo, niligtas ako ng pati Panginoong Jesucristo. Ngunit, merong pasubali. Kasi kailangan niya dagdagan. Ngunit, kailangan ganito ako. Sapagkat kung ganito ako, magpapatuloy ko hanggang sa wakas, yung pananampalataya ko na yon ang magliligtas sa akin. At sinong naluluwalhati ng tao na yon? Ang pananampalataya ba niya? O ang Diyos na siyang nagbigay ng pananampalataya sa Kanya? Ang niluluwalhati niya ang kanyang sarili. Bumalik tayo dun sa parabola ng ating Panginoong Jesucristo. Nung nananalangin yung dalawang klase ng tao, yung Pariseo at yung Publikano. Yung Pariseo, ano yung katwiran na dinadalangin niya sa Diyos? Nagpapasalamat daw siya na nakapagpapalayas daw siya ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. Na nakakagawa siya ng iba't ibang mga mabubuting mga gawa dahil sa Panginoon. Pero ang Publikano, na alam niya kung ano yung estado ng kanyang buhay, siya'y makasalanan, wala siyang maipagmamayabang sa Diyos. Wala siyang maipagmamayabang sa Panginoon, kaya nga dudugtugin sa sarili na, alayo ro kung pwedeng ipagmayabang kinapong Ginoo. At sinong kinalugdan ng mga oras na yon? Ang nagpakababang Publikano na makasalanan o ang nagmamatuwid na Pariseo? Kapatid, ang mas kinalugdan ng ating Panginoon sa parabola na yon ay yung taong nagpapakababa sa kasalanan kaysa sa tao nagmamataas sa kanyang sarili. Amen, amen. Walang tao, walang gawang tao, kahit ginawa mo pa yan sa ngalan ng ating Panginoon, ang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. Tanging ang mga gawa lamang ng ating Panginoong Jesucristo, sila lamang ang matuwid. Kaya nga napakalinaw na sinabi ni Pablo na tanging sa pananampalataya lamang natin, sa matinding pananampalatayang buhay, ang sabi ni Santiago, na mayroong paggawa. Itong pananampalataya na ito, kapatid, doon lamang tayo maliligtas. Sapagkat walang gawang mabuti ang kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Basahin na patuloy natin sa 5. Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan? Sinabi ba ng Biblia na mapoborn again ka kung sasampalataya ka sa Kanya? Hindi. Kabaligtaran, kapatid. Kaya ka sumasampalataya sa Kanya ay dahil na-born again ka. This is the grace of God that you receive. He is the author, the start, and the finisher of your faith, the perfecter. Ikaw ba ay naligtas sa pamamagitan ng pagtupad ng inyong sa gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Ito na naman yung tanong ni Pablo. Sa pamamagitan ba ng gawa na ikaw ay naligtas o sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Yun yung tanong, kapatid, ngayong gabi. Brother, yon. Anong ibig sabihin nun?
Sasampalataya na lang ba ako at hindi na ako gagawa ng gawang mabuti? Kasi ang sabi mo, walang gawang mabuti ang makakapagligtas sa tao. Well, kapatid, ganito yan. Kaya ka gumagawa ng mabuti sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi dahil ninanais mo gawin yung mga bagay na yan sa inyong pansariling mga puso. Hindi. Kaya yung ninanais na gumawa ng mabuti kasi ang Diyos, binago na niya ang disposisyon ng inyong mga puso. Amen. Sino ang nauna? Ang paggawa ninyo ng mabuti o ang biyaya ng Diyos na siyang nagbago sa inyo? Kapatid, tandaan mo, kahit ang pananampalataya mo ay hindi mo pwedeng ipagmayabang. Kaya nga sa Ephesians chapter 2, napakalinaw na sabi ni Pablo na hindi sa mga gawa ng tao upang hindi tayo magmayabang. Hindi tayo kamukha ng Pariseo, kapatid, na magbatulig tamo kingarapan na rin nga pong ino, karinggewa tamo kinagyuna. No! May bautismo o tao. May palayas kong demonyo. May pagaling ko king legyo mo. Oh, no. That is not the true gospel. Our Lord Jesus Christ came to this earth to save the sinners. Ang mga tao, alam nila na sila ay patuloy na nagkakasala. Hindi sa mga matutuwid na mga tao na alam lang nila ay ang kanilang sariling katuwiran. Hindi sinabi ng Biblia na naisip mong hanapin ang iyong sariling katuwiran. No. Ay sabi ng Biblia, kailangan meron kang pagnanasa na hanapin ang katuwiran ng Diyos. Hindi ng iyong sariling katuwiran. Pagpatuloy natin. Nabigay ba ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ninyo ng kautusan? Ito may sinasabi ni Pablo. O sa paikinig sa pananampalataya. Kaya ang in-explain ni Pablo, eto, sabi niya si Abraham. Kung paano si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, di ba, si Abraham, bumalik tayo kay Abraham, may oras pa ba, marami pa. Bumalik tayo kay Abraham. Nung inutusan ng ating Panginoon, Covenant of Works, may utos ang Diyos kay Abraham. Ano yung utos ng Diyos kay Abraham? Abraham, ialay mo ang iyong anak bilang handog. Yung anak na ipinigay sa kanya ng Diyos, ay iaalay niya bilang handog. Sino ang makakayang gawin yun? Pero dahil si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, siya ay nagtitiwala at naniniwala sa Diyos, hindi siya nagdalawang isip. Handa niyang ialay ang kanyang anak. At alam ninyo kung ano nangyari? Dahil sa pananampalataya ni Abraham na yun, hindi sa pagsunod, kundi sa pananampalataya ni Abraham na yun, na siya'y tumupad ng kautusan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, doon siya nagkaroon ng tinatawag nating katuwiran. Ang ginawa ni Abraham na iyon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa pagtupad niya ng utos ng Diyos. Hindi. Ang sinabi ni Pablo, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Ano yung pananampalataya ni Abraham? Na kahit mawala ang kanyang anak, o ialay niya ang kanyang anak sa harapan ng isang banal na Diyos, alam niya sa kanyang sarili na kailanman hindi siya iiwan ni papabayaan ng Diyos na naglikha sa kanya. Tawag niya, kapatid, ay pananampalataya. Doon naging matuwid si Abraham sa harapan ng Diyos. Noong sumampalataya siya na ang Diyos kailanman hindi siya iiwan. Kaya nga nung mga oras na yun, kapatid, nung mga oras na papatayin na niya ang kanyang anak, ano yung nangyari? Tinigilan siya ng Diyos. Bakit? Ang nakita ba ng Diyos doon ay yung paggawa niya ng pagnanais niyang patayin ang kanyang anak? No! Ang nakita ng Diyos ay ang pagsunod niya sa batas dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo dito, napakalinaw na nagkaroon ng katwiran si Abraham, naging matuwid si Abraham sa harapan ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Diyos, hindi sa pagtupad ng kanyang mga kautusan. Kaya sabi ni Pablo, mga hangal na mga taga-Galasya, anong nangyari sa inyo? Hindi ito ang ebanghelyo. Ang taong dumaragdag sa ebanghelyo na naibigay na sa inyo, ang nagdadagdag ng mga paggawa ng mabuti na yan sa equation ng pagliligtas ng Diyos is accursed. Tingnan natin.
Sa next page. Kaya't inyong nakikita ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Only the seeds of Abraham will have faith. Kaya nga tawag natin kay Abraham is the father of faith. Dahil ang mga nanggaling lamang kay Abraham, ang mga naipangako sa pamamagitan ni Abraham, sila lamang ang magkakaroon ng pananampalataya. The father of faith is Abraham. 8. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na inaring ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat walang hentil ang nakakatupad sa batas ng Diyos. Hindi sila nabigyan ng batas. Ang mga Hudyo yung nabigyan ng batas, kapatid. Ang mga hentil, anong nabigay sa kanila? Ang kautusan na nakasulat sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga kautusan na nakasulat sa tableta noong mga panahon ni Moises, naibigay lamang sa mga Hudyo, naibigay sa mga Israelita, pero hindi sa mga hentil. Pero tingnan ninyo kung gaano kabiyaya ang ating Panginoon, na kahit ang mga hentil ay inaring niyang ganap, hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng mga hentil sa mga gawa ng kautusan, sapagkat hindi nila alam ang kautusan. Pero sila ay naniwala sa Diyos at nanampalataya sa Diyos, at iyon ang naging katuwiran nila. Tandaan mo, ikaw ay magiging matuwid lamang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At ang kasulatan ay ipinapahayag ang ebanghelyo ng una pa man na kay Abraham, na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Ito yung pangako ng Diyos po magaling Abraham, na nagmumula sa inyong mga angkan ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. At itong mga pagpapala na ito ay nailabas mula sa Israel at napunta sa mga hentil na ating nagagalap na nakuha rin naman ngayong gabi na ito dahil sa awa at habag ng ating Panginoon. Next. Kaya ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Sinabi ba dyan na kaya't ang mga nagsasagawa ng batas ay pinagpapalang katulad ng pagsasagawa ng batas ni Abraham? Hindi, kapatid. Napakalinaw na sinabi ni Pablo na ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo lamang ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham, sapagkat ang lahat na umaasa, ano yung umaasa, kapatid? Hope. And hope is what? The product of faith. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay nagbubunga ng pag-asa. So, ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya sabi ni Pablo, let them be accursed. Sumpain nawa sila. Kung ikaw sa iyong pagsasagawa ng mga kautusan ng Diyos, akala mo doon ka maliligtas, ikaw pala ay papunta sa sumpa. Ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? So, Romans chapter 3, ano sinabi? Walang matuwid, wala kahit isa. Wala kahit isa sa atin na makatupad ng perpektong pagsunod ng batas. Wala, kapatid. Kahit basahin niyo ang Biblia 10 beses, wala kayong makikita na ang tao ay maliligtas sa kanyang mga mabubuting mga gawa. Pero, ito yung pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, kung tayo ay nagpatuloy na gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagluluwalhati natin sa ating Panginoong Jesucristo, na siya nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng kaloob ng pananampalataya, na nagbigay sa atin ng kaloob ng biyaya upang magpatuloy hanggang sa wakas, sapagkat ninanais ng ating Panginoon na iligtas niya tayo hanggang sa huli. Ano yung pangako ng Diyos sa atin? Na bawat gawang mabuti natin, kung nasa kay Kristo tayo, mayroon tayong reward, kapatid. Pagdating ng panahon, mayroon tayong reward pagdating ng panahon. Hindi ko alam kung ano yung reward na yun. Pero para sa akin, sapat na ang buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, na ni Pablo. Ang lahat daw ng umaasa sa gawa ng kautusan, kung nakilala mo na si Kristo, pero umaasa ka pa rin na ang inyong kaligtasan ay pagtupad mo sa mga gawa ng kautusan, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Ang sabi ni Pablo, hindi mo naiintindihan ng Ebanghelyo. Let them be anathema, kayo mga hangal, sabi ni Pablo.
sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ito yung sinabi ni Pablo, kapatid, na ang mga hindi nakakasunod ng perpekto sa lahat ng kautusan ng Diyos ay susumpain ng Panginoon. Sino ba ang nakatupad ng perpekto? Wala. Kaya nga nasa ilalim ka ng sumpa kung iaasa mo ang iyong kaligtasan sa inyong mga mabubuting mga gawa, sapagkat hindi mo kayang perpektuhan ang covenant of works. Wala kahit isa sa atin ang nakatupad ng covenant of works. Wala kahit isa. 11. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Walang sino man ang ma-justify sa harapan ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan. Napakalinaw na sinabi ni Pablo sa taga-Galatia, napakalinaw na sinabi niya sa Romans, sinabi niya sa Ephesians, sinabi niya sa Thessalonians, na walang tao ang maaaring ganap o ma-justify sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sapagkat ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na tanging tayong mga makasalanang mga tao ay magiging matuwid lamang sa harapan ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala natin at paniniwala natin sa mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay sa pamamagitan ni Birheng Maria at ng Espiritu na walang bahid na kasalanan at namatay siya 33 years old sa krus ng Kalbaryo na kahit isang kasalanan hindi niya nagawa? Magsabi amen yung mga naniniwala. Nagtitiwala po ba kayo na kung pinapaniwalaan natin yung nagawa ni Kristo, yung perpektong paggawa niya o pagpatupad niya ng batas, ay magkakaroon tayo ng mana mula sa Kanya, tawag doon ay imputation, at ang mana yon ay ang katuwiran niya na napapasa atin sa mga oras na ito. Sabi amen. Amen. Gayon kapatid, ang paniniwala ninyo at pagtitiwala ninyo sa mga nagawa ni Kristo ay yung mga bagay na hindi natin nakita. Sabi sa Hebrews, faith is having hope or believing in something that we do not see, but we feel that it is true in our lives. You shall know the truth, and the truth shall set you free. At itong bagay na itong katotohanan na ito ay inihahayag ko sa inyo ngayong gabi na ito, kapatid. Ano? Hindi mo kayang tuparin ang batas. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon, tulad ng sinabi ni Pablo. At wala sa atin ang makakatupad ng batas, ng perpektong batas. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang nakatupad nito. There is the heart of the gospel. Ito yung bibigay ko sa inyong parting gift bilang kapatid ninyo kay Kristo. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ang tawag sa heart of the gospel is double imputation. Double imputation. If you can search that, you will know. When you say imputation, ito yung pagta-transfer o pagmamana sa inyo. No? Ito yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Double imputation. Ang unang imputation, ang ating kasalanan, ang ating mga nagawang kasalanan, lahat ay napasa sa Kanya, ay namana sa Kanya, ay napunta sa Kanya, at Kanyang binayad lahat ng ating kasalanan noong Siya ay naparusahan. He became the curse for us. Ang sabi ni Pablo sa Corinthians, our Lord Jesus Christ became the curse. Siya ang naging sumpa para sa atin. Siya ang naging kasalanan para sa atin. He is the scapegoat sa Yom Kippur. Sa tuwing mayroong high priest na magpapasa siya ng kasalanan ng Israel sa isang kambing at papalayasin niyang kambing papunta sa ilang upang mamatay. Ang ating Panginoon, ganun ang naging senaryo ng ating Panginoon. Siya ang scapegoat natin.
sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin ay napunta sa kanya at kasama niyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano nangyari? Kayong lahat ay naging zero balance. Wala ka ng utang. Kung dati 100,000 yung utang mo, sa paggawa mo ng kasalanan, ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, naging zero balance ang inyong utang. Wala ka ng utang. Kaya nga sabi natin sa Biblia, ano yung ginawa ng Panginoon? Siya ay nagbayad ng ating mga utang. He paid for our transgressions, di ba? Bakit? Kasi siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo in your behalf. The payment for sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi natin kayang bayaran yun ng ating kamatayan. Mayroong namatay para sa atin. Noong mga unang panahon, mga kambing, mga baka, mga tupa ang namamatay para sa mga tao ng Israel. Pero sa mga kaorasan na ito, ang namatay para sa atin bilang kabayaran ng ating mga kasalanan na binana niya mula sa atin. The first invitation is our Lord Jesus Christ. At ang kasalanan niyo ay namatay kasama niya. That is the first invitation. The second invitation, if our Lord Jesus Christ died for us, He also lived for us. Siya ay nabuhay din bilang isang tao para sa atin. Bakit? Dahil hindi natin kayang tuparin ang batas ng Diyos na perpekto. Ang ginawa ng ating Panginoon, siya ay nagkatawang tao at tinupad niya ang batas ng perpekto para sa atin. Siya lamang ang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nung binautismuhan siya, ang sabi ng Ama, "This is my Son, to whom I am pleased." Sa Kanya lamang siya ay nasatisfy. At ang katwiran ng ating Panginoon, ang perpektong katwiran ng ating Panginoon, na ginawa niya yung mga bagay na yan, na wala kahit isang kasalanan na kanyang ginawa, ay mapupunta sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Ang tawag dyan, kapatid, is accounted righteousness. By means of faith, you will be accounted righteousness. Ang inyong zero balance ay magkakaroon na ng positive 100,000. Sapagkat itong mga bagay na ito, kapatid, ang tanging gumawa lamang ang ating Panginoon. Kaya nga, napakalinaw ng Ebanghelyo na tanging sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nagkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi ng ating mga mabubuting mga gawa, sapagkat hindi natin kayang tuparin ang batas ng perpekto. Meron lang dalawang ruta yan, sabi sa Galatians. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. No? Sabi ko nga kanina, siya ang umako sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Siya ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kanyang binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya nga ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. No? That is the prophecy. May punong kahoy, even the punong kahoy is predestined to be there. Everything is planned. Everything is predestined. Sabi sa propesiya, ang mapapako sa punong kahoy, Psalms 22. Siya ang magtutubos sa lahat ng kasalanan. At ang ating Panginoon, siya ay naging sumpa para sa atin. At ang sumpa ay naipako sa punong kahoy para sa atin. Tandaan mo ito, kapatid. Ito ang heart of the gospel. Double invitation. Your sin accounted to Christ, and His righteousness accounted to you. And now, you are just. You are justified in front of a holy God. That is called pag-aaring ganap. That is called justification. Amen. Upang kay Kristo Jesus, ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Diba? Sabi ko, I can't emphasize this enough. No?
Ilang beses na ako nagpipreach ng ganito, kapatid. Hindi ko pinipreach itong bagay nito sapagkat gumagawa ko ng sarili kong paniniwala. No! Kinakayaan ko lang na magsalita ang Biblia para sa atin. Tandaan nyo kapatid, hindi nyo binabasa ang Biblia na parang Frankenstein, na parang pinagdudugtong-dugtong nyo lang. Kukuha ka ng isang verse sa Genesis, kukuha ka ng isang verse sa Micah, kukuha ka ng isang verse sa Leviticus, kukuha ka ng isang verse sa Thessalonians, kukuha ka ng isang verse sa Revelation, at pagdudugtong-dugtungan mo para lang magkaroon ka ng sarili mong theology. No, that is not how the Bible works. Ang Biblia, kapatid, babasahin kung paano siya naisulat. Hayaan mo na ang Biblia ay magsalita sa iyo at hindi ikaw ang magsalita o magdikta sa mga salita ng Diyos. Hayaan mo na ang salita ng Diyos ay magsalita sa inyo. Basahin ninyo from chapter 1 hanggang chapter 30. Ganon lang kadali yan, kapatid. No? At ang sabi dito, kapatid, hindi ako gumagawa ng sarili kong theology. This is biblical. Basahin natin. Bakit nangyari yung mga bagay nito? Upang tanggapin natin ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. By faith alone, sola fide, in Christ alone, solus Christus, for the glory of God alone, soli Deo gloria. All of this is all sola gratia. By grace alone, you have been saved. Kaya napakalinaw sa Ephesians chapter 2, right? Lagi natin pinipreach yan. No? By the grace of God, you have been saved, not by works, by the works of the law, so no man can boast in front of a holy God. 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabaylan po tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan. Hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Dati, tayo mga bilonggo, tayo mga nasa ilalim ng sumpa sa pagtupad natin ng kautusan. Ngunit nung nahihayag na sa atin ang pananampalataya kay Kristo, yun yung ebanghelyo, kapatid. So, palataya kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Kung naihayag na sa inyo ang pananampalataya din naman yan magliligtas sa inyo. Huwag nyo nang dagdagan pa ng inyong mga gawa, sapagkat walang gawa ninyo ang pwede natin ipagmayabang. 24. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. Ang kautusan ang naging sumpa natin hanggang sa dumating ang covenant of grace sa atin, ang ating Panginoong Kristo na siyang naging biyaya ng Diyos para sa atin. John 3:16. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya kung before John 3:16, kung pupunta sa John chapter 1, our Lord Jesus Christ is the grace, overflowing grace. So, in other terms, for God so loved the world that He gave His only begotten Son who became grace for us. So, whosoever believed in that grace of God, whosoever believe in that grace of God shall not perish. Sinabi ba doon na kung sino man ang tutupad sa batas ng Diyos ay hindi sila mapapahamak? No. Sinabi niya, kung sino man ang maniniwala sa biyaya na ibinigay sa inyo ng Panginoon, sila lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May 2 libro sa White Throne Judgment. Magtatapos ako dito. Ang unang libro sa White Throne Judgment is the Book of Life. At ang pangalawang libro is the Book of Works. If you will base your salvation sa inyong mga gawa, ano yung bubuksang libro ng Diyos? Your Book of Works. And I'm telling you, no works of man is ever going to be righteous in front of a holy God. Kaya nga, ang kailangan natin is not the book of works. What do we need? The book of life. Why? Because our Lord Jesus Christ is the bread of life. And only those who eat to the bread of life will have everlasting life. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay maliligtas.
Last. Nakita na po natin ngayon kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Ito ay pagpapatuloy sa napag-aralan natin kagabi. Natangi sa biyaya lamang ng Diyos, tayo ay naligtas. Brother yon, saan yung paggawa ng mabuti? Kung hindi kasama sa kaligtasan ang paggawa ng mabuti, saan yung paggawa ng mabuti? Kapatid, gumagawa pa rin tayo ng mabuti, hindi ba? Amen. Sino ba yung sumasampalataya kay Kristo at umalis na lamang? Tayo ba yon? Hindi. Nandito tayo at nagtitiis. Bakit? Sapagkat ang pananampalatayang buhay ay may produkto ng paggawa ng mabuti. Ano ibig sabihin nun? Ang pananampalatayang natanggap ninyo na kaloob ng Diyos sa inyong buhay ay totoong pananampalataya, isang pananampalatayang nakakapagligtas. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting mga gawa. Ito ay kaloob ng Diyos ng libre. Ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya. Dahil ko tinatanong, ano yung definition of grace? Ang pagbibigay sa inyo ng pagpapala ng Diyos kahit hindi nyo ito karapat-dapat makuha. It is the blessing of God given to a person even he is not deserving of it. We don't deserve God. Hindi natin deserve ang langit. Ang deserve natin ano? Impyerno. Sapagkat tayo'y mga makasalanan. Pero dahil ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay pag-ibig, ano yung ginawa niya? Pumili siya isa-isa sa mga makasalanang tao, kamukha natin, kapatid. At ano yung ginawa niya? Nilinis niya tayo at binigyan ng bagong disposisyon sa puso, binigyan niya tayo ng Espiritu Santo upang tayo'y manatiling matatag sa pananampalataya at gumawa ng mabuti, magtiis hanggang sa wakas. At ito lahat ay ginawa ng Diyos para sa atin. Magpatuloy tayo na gumawa ng mabuti. Sapagkat sa ating paggawa ng mabuti, naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Hindi ng ating mga sarili, tandaan ninyo kapatid, there is always a thin line between glorifying God and glorifying yourself. Mayroong tendency ang tao, kahit matagal na siya sa pananampalataya, na gusto niyang i-glorify kahit katating yung sarili niya. Kaya nagpatuloy si Sister Lisa kasi ala ko patugot na pa-follow up kaya, ala ko patugot na sa sentence king Bible verses. Kasi, apin yan yung buri kong gawat ko. Minsan nakakalimutan natin na ang dahilan kung bakit matatag si Sister Lisa. Oo, mayroong epekto yung ginagawa natin. Pero ang pinakadahilan kung bakit nananatiling matatag si Sister Lisa sa kanyang pananampalataya ay dahil sa ating Panginoon na siyang nagpapatatag sa kanya sa pamamagitan ng biyaya. Upang pagdating ng panahon, bago tayo pagtapos, upang pagdating ng panahon, paghaharap na tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, tayo'y nagagalak, na nagpupuri, nagluluwalhati sa lahat ng nagawa ng Diyos para sa atin. At ang kayabangan natin sa mga nagawa natin ay mawawala. Magkakaroon tayo ng humility at luluhod lahat tayo sa harapan ng Diyos na nagligtas sa atin. Ama, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang biyaya. Bagamat hindi po kami karapat-dapat o Diyos, kami inyong pinili isa-isa. Kami inyong dilinis, mahal na Panginoon, kinahabagan. O Lord, kauspusan namin itong pasasalamatan. Nawa, O Lord, bigyan niyo kami ng katatagan, kalakasan, upang kami magpatuloy na magluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Nararapat ka, O Diyos, ng aming pagluluwalhati. You are worthy. Worthy, worthy is the Lamb of God of our praise and worship. Kaya ngayong gabi, tanggapin mo ang aming pagsamba, O Diyos. Tanggapin mo itong aming pagsamba, mahal na Panginoon. Ang aming buhay na alay namin sa inyo sa pangalan ng Jesus.